This is Inspirations Unlimited. Bawat dekada at lakad ng taon, bawat hamon ikaw ang nag-ahon. Ikaw, O Diyos, ang naglatag ng balita mo'y mapahayag. Bagong pag-asa sa himpapawid, dalangin namin na siyang maihatid. Bigyang lakas ang mga alagad, nang ang layo mo'y aming maipatupad. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan. Itong dekada at 5 taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. At sa pagising sa bukang liwayway, aasahan ng iyong patnubay. Patuloy na aawit pa hanggang buong mundo'y papurihan ka. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan. 7 dekada at 5 taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Itataas ang tinig ng iyong pag-ibig. Nang bawat tao ay malayang makarinig. 7 dekada at 5 taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
Happy Wednesday sa'yo kaagapay na nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At atin pong napakinggan ang awiting Steady My Heart na sana po ay nagbigay sa'yo kaagapay ng inspirasyon. At ito po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo sa isang oras ng kwentuhang love at ilan pang mga awitin. At syempre, hindi po ako nag-iisa dahil katandem ko po si Angelica Calayag po, at ngayon pong Wednesday Love Edition, pinag-uusapan po natin, syempre, ang usapang love. So, ilan sa inyo, mga nagbe-merienda na ngayon, o kaya naman ay nasa ano ngayon, no? Nasa pansyon? Oo, sementeryo. Nasa sementeryo. Yung pansyon parang sa Bulacan yata yun. Sa probinsya yung pansyon sa amin din. Tapos sa sementeryo. So, kung ano man po ang ginagawa nyo ngayon, marahil nakikinig din yung inyong mga nasa katabing puntod. Opo. Isama nyo po kami sa inyong Wednesday afternoon habit, which is itong Inspirations Unlimited. Yes, at yung iba na baka nasa probinsya nila, sa kanilang probinsya. Umuwi pa, no? Nagkakaroon ng reunion kasama ang kanilang pamilya. Tutok lang kaagapay at gawin nyo lamang po kaming background. At shoutout na lang din po sa mga kaagapay natin na nakikinig via FEBC PH mobile app. Yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines na maaari po ninyong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman kaagapay ay sa Apple App Store. Maaari ka ring makinig nood sa ating Facebook na 702 DZAS FEBC Radio o kaya naman ay sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay sa bawat IU episode ay nais po naming marinig ang inyong mga iniisip, ang inyong mga thoughts. Kaya naman makisagot ka na kaagapay sa ating question of the day. At medyo huhugot na naman tayo for today dahil marahil yung iba sa atin ay inaalala yung ating mga mahal sa buhay. Tama-tama pala. Kaya naman, ito po ang ating question of the day. Paano ka kaagapay naka-move on mula sa iyong heartbreak? So, hindi lang to heartbreak na sa breakup, pwedeng heartbreak dahil grieving ka sa pagkawala ng iyong minamahal sa buhay, or heartbreak dahil sa hindi pa natutupad na pangarap. Kasi maraming form yung heartbreak no? Ayan. So, bago po natin sagutin yan, at habang iniisip po ng mga kaagapay natin ang kanilang mga kasagutan, bisitahin po muna natin ang ating FB page na 702 DZAS FEBC Radio. At nakapost po doon ang ating question of the day. Comment lang po kayo dyan mga kaagapay, o kaya naman ay dito mismo sa ating FB live stream o kaya sa YouTube live streaming. At huwag po kalimutang gamitin ang hashtag IU Wednesday Love. So, pwede rin kayong tumawag sa numerong 8654-3322 local 401 kung gusto nyo pong sumagot on air. So, excited na po kami mga kaagapay na malaman ang inyong mga kasagutan. Kaya habang nandyan kayo at nagbabantay sa sementeryo o kaya nagtutulos ng kandila, ay sumagot po muna kayo sa ating question of the day na paano ka naka-move on mula sa iyong heartbreak? Yan, at muli kaagapay, sama-sama po tayong humugot pero may inspirasyon na baon. At bago tayo magpatuloy ay bati muna tayo hanggang sa ilan nating mga kaagapay na kasama na natin sa ating programa ngayong hapon. Mapagpalang hapon po mga ka-IU, listening na daw sa radyo. Yan ay pabate mula kay Belinda Bartolo. Ayan, sabi naman ni Grace Francisco Balerite, watching here at Pasig.
Maraming salamat po sa inyong pagtutok at ibahagi nyo na rin po sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, churchmate, kapamilya ang ating programa para sama-sama po tayong magkwentuhan ngayong hapon. At ako rin, Angge, ay merong babatiin bago natin sagutin yung ating question of the day. Happy listening po sa Rico Hermoso, Escalante at Dimandal Clan dyan po sa Cavite at sa mga tagapakinig natin na members ng Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite at Laguna area. Sa mga kapastoran dyan, kay Pastor Eli Ilagan, Pastor Sunny Juanes sa Poymen Band, happy listening po sa inyong lahat. Ikaw ba, Angge? Meron ka bang babatiin? Siyempre, binabati ko ang aking pamilya, ang Kalayag family na nakikinig ngayon sa Bulacan, Malolos, Bulacan. Happy listening po. At maging sa aking church na kinabibilangan ang Jesus Christ Our Loving Master Church sa pangunguna ng aming head pastor, si Pastor Luis San Juan. Happy listening po sa inyo dyan at tutok lang kayo. So, para sagutin ang ating question of the day, ikaw ba, paano ka naka-move on mula sa iyong heartbreak? Ayun. So, ito ay based sa akin. Siyempre, ako nga yung personal experience. Nung mga panahon na talagang hinang-hina ako dahil yung gusto ko, may gustong iba. Tapos, ito sa couples sa couples ko kasi yun yung for me, pinaka-masakit eh. Na nawala siya na lang bigla. Parang na-ghost ako. Pandemic yun eh. So, biruin mo, lagi kaming magkasama. Pre-pandemic pa. Tapos nag-pandemic. Nalaman ko na meron pala siyang iba. So, ang ginawa ko nun, ito na nga, paano ako naka-move on. Ang ginawa ko nun is, para akong bata kay Lord na Nagsusumbong. Umiyak ako na, Lord, ang sakit-sakit po talaga. Ganon ako. Na every time na nagpe-pray ako, lagi, pag yun na yung part na pinagpe-pray ko, yung broken-hearted ako na part na yun. Umiiyak ako na para akong bata kay Lord. Hindi ko mapigil yung iyak ko. Kasi talagang ang sakit ng pakiramdam. And, yun yung una kong ginawa. Yung pangalawa, nag-focus ako sa ibang bagay. I make myself busy sa mga bagay na nakakapag-divert nung feeling ko. Halimbawa, since pandemic noon, mga tao gustong sumikat yung mga halaman. Ayan, naghahalaman din ako. So, naging plantita ka? Oo, naging plantita ako. Nagbenta pa nga ako ng halaman eh. Kasi ang daming halaman sa bahay. So, yun nakatulong sa akin na pang-divert nung feeling ko dahil na-broken nga ako. Tapos, pangatlo kong ginawa, alam mo ang ginawa ko, Kayla? Nagpapayat ako. Parang familiar. Oo. Iba eh. Iba yung naging dating sa akin nung heartbreak na yun. Kasi parang gusto kong maging mas better ako kapag nagkita kami ulit, kapag nag-usap kami ulit. Gusto ko mas maganda ako, ganon. Kaya nagpapayat ako noon. Totoo, kinarir ko. Hindi lang po halata ngayon, pero dati po talaga mataba ako. Yun na lang isipin ng mga gapay. Ayun, yun yung tatlo kong ginawa. So, nagpray ako, umiyak ako sa Lord. Pangalawa, dinivert ko yung feelings ko sa pamamagitan ng paggawa ng mga kung ano-ano mga bagay na gusto ko din. At pangatlo, yung physical, inayos ko. Self-care. Ikaw naman, Kayla, paano ka naka-move on sa iyong heartbreak? At ano ba yung heartbreak na yan? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik. Ako naman, sa love din ito. Alam Usually mo, naman, love, no? Oo, love. Alam mo, kapag pinag-uusapan tong heartbreak na to, very close siya sa akin. Kasi, di ba, kapag heartbroken ka, dun mo mas lalong nararamdaman. Dun ka lalong lumalapit sa Lord. Kasi
yun din yung magandang bagay na meron kang Panginoon kasi meron kang mapagsusumbungan. Yung mga bagay na hindi mo masabi sa ibang tao, pwede mong sabihin kay Lord. So ako, nung na broken-hearted ako, nag-break kami nung ex-boyfriend ko. 4 years kami in a relationship. Nag-break kami. Pandemic pa rin to. Pandemic pa. Ano ba meron sa pandemic? Pandemic din ito. Hindi na ako nahihiyang ikwento kasi parang testimony siya sa akin. Sobrang hirap nun kasi imagine ilang taon mo siyang Ilang taon nakasama. kayo? 4 years. Grabe, 4 years? Ilang taon mo siyang nakasama, tapos binild mo na yung dreams mo, yung future mo, nakasama siya, tapos biglang magkakawalaan kayo. Una kong ginawa nun, sinurrender ko kay Lord yung nararamdaman ko. Pati yung life ko, kung ano mangyayari sa future, sinurrender ko yun kay Lord. And pinag-pray ko rin siya. Kasi parehas kami na ang bigat-bigat ng damdamin namin sa isa't isa. So pinag-pray ko rin siya para pinatawad ko siya na sana mapatawad niya rin ako, ganon. So pinag-pray ko pa rin siya. Tapos pangalawa, importante rin yung support system. Support system. So that time, yung mga pinagkwentuhan ko lang, yung super close sa akin, at saka yung alam ko na, yung mga friends ko na Mauunawaan ako at hindi ako dadalhin judge sa masamang bagay. Yung support system na susuportahan ka, knowing na alam nila yung sitwasyon. So, ayun. And, ginawa ko din better yung sarili ko. Same din tayo. Oo. Nagpapayat ka din? Hindi. Siguro mas inintindi ko yung worth ko. Bilang, kasi naiintindihan ko na prinsesa ako ng Lord. So, yun yung worth ko sa sarili ko. Niremind ko sa sarili ko na mahalaga ako kahit na ano yung pinagdadaanan ko. So, ayun. Nag-focus ako sa trabaho, nag-focus ako sa family, nag-focus ako sa ministry. Hindi lang para ma-divert, kundi para this time, sila naman. Kasi di ba may ganong pagkakataon na masyado kang naging busy sa relationship. Totoo. May ganyan na parang hindi mo na sila na-appreciate kasi parang araw-araw lagi mong kausap yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, tapos araw-araw lagi kayong magkasama. Tapos yung pamilya mo parang hindi mo na napapansin, pero kailangan mo talaga silang i-appreciate. Yes. So, ayun yung mga bagay na ginawa ko. And meron akong isang bagay na talagang bucket list siya sa akin. Hindi ko lang ma-disclose. Pero somehow, kapag tinatanong ako kung nakikita sa akin ng tao, tinatanong ako, ano ibig sabihin niyan? Tapos sasabihin ko, tapos tatanong nila, anong is history niyan? Tapos nagiging testimony yung pinagdaanan ko. Kasi naging broken-hearted ako. Tapos ito lang yung nag-remind sa akin na God is better than my highs and lows. So, ayun yung mga pamamaraan para naka-move on ako mula dun sa heartbreak na yon. So, kayo po mga kaagapay, i-share nyo naman po sa amin ang inyong mga naging pamamaraan para maka-move on sa inyong heartbreak. In any form ng heartbreak ay pagkwentuhan po natin yan. Again, paano nga sila sasagot, Angge? Ayan, bisitahin lamang po ang ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio at nandun po, nakapost po doon yung ating question of the day. So, pwede po kayong mag-comment doon o kaya naman po dito mismo sa comment section ng ating Facebook or YouTube live stream. So, pwede po kayong mag-type na dyan ng comment habang hinihintay po natin yung iba pa na sumasagot. Yes. At bago tayo magpatuloy, kaagapay, we will take a short break po muna para po sa mga kaagapay natin na nakikinig sa radyo. Atin po mapapakinggan ang isang awitin na sana ay magbigay po ng additional inspiration po sa ating lahat. At para naman sa ating team online, manatili lamang pong nakatutok at mapapanood po ninyo ang ilang videos about FEBC Ministry. Kaya naman patuloy ka lamang po na tumutok dito lamang po sa programang Inspirations Unlimited.
Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing-papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. This is Inspirations Unlimited. Ikaw pa rin, kaagapay, ay nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At para po sa ating mga nakikinig sa radyo, atin pong napakinggan ang lives mula po sa Ben and Ben. At ito pa rin po, si Kayla Escalante na makakasama po ninyo sa isang oras ng kwentuhan at mga awitin. At hindi po ako nag-iisa dahil kasama ko po si Angelica Kalayag po. At ngayon naman po ay sasagot na tayo sa ating question of the day. Unahin na natin yung mga naunang nag-send kanina at excited na po kami na malaman ang inyo namang storya ng heartbreak at kung paano nyo ito na overcome. Okay, so unahin na natin ito. Galing to kay Eds sa aking sisterette sa church. So ito yung batang lagi kong kasama. So una daw ang ginawa niya, umiyak ng umiyak ng umiyak. Cry, cry, cry all you want. Ha, ha, ha. Pangalawa, sabi niya, pray na mahil yung puso and walang mabuong hatred. Pangatlo, trust in the Lord dahil for sure ay may right timing si Lord. Pang-apat, accept na may plano ang Lord and you'll meet when the time is right. And if ipinagkaloob talaga kayo ni Lord para sa isa't isa, edi go. And panghuli niyang ginawa focus on the Lord, wag sa iba. Amen. Yun, di ba? Oh. Wag sa iba kasi pagka yung broken-hearted ka na tapos nag-focus ka pa sa iba, edi parang ganun din yung mangyayari kasi hindi ka pa nag-heal sa past True. So, mahalaga din talaga na kapag broken-hearted ka, lalapit ka kay Lord. Mm-hmm. Malaking tulong. At yun lang naman talaga yung makakapag-heal ng heart natin. Mm-hmm. Sabi naman ni Rox, focus ka sa sarili mo, find new hobbies or mag-travel ka.
find ways para ma-divert mo yung attention mo sa ibang bagay at hindi ka mag-isip ng mag-isip. So, make yourself busy improving your life. Kung ano daw yung ginawa niya ay nag-focus daw siya sa relationship niya kay Lord, sa pag-honor sa family ko at sa pagpapagaling ko or sa self-development. I make myself better for myself, for my family, and for my future partner na din. Yes, totoo naman yon kasi 'di ba kapag ka tayo na broken hearted, wala naman tayong ibang pinupuntahan kundi unang-una ang Diyos, pangalawa yung family natin. And bakit ba tayo nag-work, 'di ba? For them din naman. Tapos bakit tayo nag-iipon? Kasi para din sa naman sa kanila. future Oo. natin. So, yan. Dami na natin natututunan, 2 pa lang. So, ito naman, ang sabi ni Jesh, ang aking friend, sabi niya, first is, hindi ko kinikimkim yung emotions. Iniyak ko sa best friend ko, sa mama ko, at syempre kay Lord. We need people whom we trust, who deeply know us, who can validate our emotions and remind us of our worth. Journaling also helped me process my feelings. Next is facing and accepting the reality and being thankful for the lessons and protection ni Lord. And third, forgiving myself and the person. It's not easy and it will take time, pero darating din yung point na di na ganun kasakit. Don't rush yourself to heal, but look forward to that day that you are fully healed and ready to love again. And sa time na yon, you are more wiser in your decisions and kinder to yourself and others. Totoo. Don't rush yourself. Kasi Huwag mo madaliin. pag Sa nagra-rush, process, nagkakamali. Pag Lagi nga nagmamadali. ano, timing talaga. Pag Oo. nagmamadali, lalong nagkakamali. Truth. At gusto ko yung sinabi ni Jess, yung look forward to that day na you are fully healed and ready to love again. Dahil dun sa time na yon dapat mas wiser ka na. Kasi Totoo. ibig sabihin, hindi mo lang siya napagdaanan, kundi dun Natuto mula, ka. natuto ka. Hindi na sayang yung pinagdaanan mo Yes. dahil natuto ka. Yan, at sabi naman ng ating kaagapay na si Janbe, kwento ko ng kwento sa mga trusted friends ko yung lahat ng hugot at hinanakit ko For the Maritas. na heartbroken ako. Salamat talaga sa Lord sa mga friends ko na yon na hindi nagsawang pakinggan yung kwento ko kahit paulit-ulit. Hanggang sa isang araw ako nasa sarili ko yung nagsabing sawa na ako humugot, tapos napansin ko na hindi na ako ganun kalungkot. Mga 1 year din daw bago niya nasabi yon sa mga friends niya. Ito nga yung sinasabi ko, mahalaga talaga yung support system during your lowest point ng life mo. Kasi sila yung mga makakasama mo, sila yung magbibigay sa'yo ng advice, and minsan, alam mo, hindi naman advice talaga yung kailangan ng isang Totoo. broken-hearted. Yun lang, alam mo na may kasama kami. Shoulder. nakikinig sa'yo. Yes, a shoulder to cry on. English siya. Oo. Totoo naman. Kasi, minsan, ako, personally, minsan ayoko ng sinasabihan ako ng sinasabihan. Gusto ko nakikinig lang siya sa akin. True. At dahil dyan, mga kaagapay, ay meron po mag-share ng wisdom. Ayan na nga. Oo, about sa grieving, about sa pagiging broken-hearted, at magbibigay siya ng ilang payo na I'm sure ay makakapulot po tayo ng lesson. So, bago tayo magpatuloy kaagapay, ay meron po tayong makakakwentuhan today at para pag-usapan ang grieving, maaring mula sa breakup ng mag-girlfriend at mag-boyfriend, pwedeng nawalan ng mahal sa buhay, or pwedeng grieving ka dahil sa mga disappointments sa life. At marami pang bagay. Sabi nga po namin ay maraming form ang heartbreak. Kaya naman ngayon po ay pakinggan po natin si Ate Cheryl Falsis at susundan po yan ng ilang mga awitin. Patuloy ka lamang po tumutok dito po sa programang Inspirations Unlimited.
Hi, good afternoon. I'm Miss Cheryl Falsis. I'm a registered guidance counselor. I finished Master of Arts in Christian Counseling from Alliance Graduate School and currently studying Doctor of Ministry in Counseling and Trauma Intervention. I practice counseling and psychotherapy. I'm a deaconess in our local church and head of our children ministry. I am glad to join you in today's program, Miss Kyla and Miss Angelica. Good afternoon also to all the viewers and listeners joining us this afternoon. There are different reasons or causes of heartbreak, Miss Kyla and Miss Angelica. Una na rito ay ang death of a loved one. We will all experience this loss in our lifetime because the reality is physical death or death of the body will come to all of us. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 2, there is a time and a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die. So when a loved one dies, malalim ang ating dalabhati at bighati because the loss of a loved one is very painful. We mourn and we grieve. At iba't ibang damdamin yung nararamdaman sa pagpanaw o pagyao ng isang mahal sa buhay. One is denial. Mayroong hindi matanggap ang death ng mahal sa buhay. Ang isa pa ay anger or galit. Nagagalit tayo sa tao o sa pangyayari, maaaring sa ating sarili at minsan sa Diyos. Naghahanap tayo ng masisisi sa pagkamatay ng ating mahal sa buhay. At dahil sa malalim na sakit dala ng pagyao ng mahal sa buhay, marami ang nakaka-experience na hindi makakain, hirap matulog, hindi makapag-aral o makapagtrabaho, nagkukulong sa kwarto, ayaw makipag-usap at iyak na lang ng iyak at nawawala ng pag-asa. Ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay ang pangunahing cause ng heartbreak ng mga tao. Another common cause of heartbreak, Miss Kyla and Miss Angelica, ay yung involving romantic relationships, no? There was a study conducted in 2020 on the experience of a broken heart among 4,000 individuals of different races. The result of the study was published in 2021 at ito ang ipinakita nung study na ito. 82% of the participants have experienced heartbreak. So mataas ang percentage na naka-experience ng heartbreak, 82% as compared sa hindi naka-experience ng heartbreak na 18% lang. So ito ay nagpapakita that heartbreak is a common experience for most people in the study. At in most cases daw, itong mga heartbreak na ito nga ay romantic in nature. At na-experience ang heartbreak approximately at the age of 20 years old. So bata pa, no? At ito ang interesting, no? Ang causes of the heartbreak. So the causes of the heartbreak are the following. At 41%, no, of those who participated in the study, ang cause ng heartbreak ay breakup o paghihiwalay. So pwedeng paghihiwalay ng mag-asawa o mag-sweetheart o mag-partner. So yan ang pinakamataas, no, na cause ng heartbreak doon sa mahigit na 4,000 individuals na naging participants nitong study na ito. So ang pangalawang cause ng heartbreak, no, na romantic in nature at 27% ay infidelity or cheating, no? Tapos yung pangatlo at 15% na cause of heartbreak ay rejection, no? Ito yung romantic interest was not reciprocated. Ito yung
may gustong iba o love na iba yung iyong love interest. At pang-apat, at 11%, other romantic experiences. Ano itong other romantic experiences na ito? Yung hindi sila single at the same time as the potential partner. So, yung love interest ay meron ng asawa, o meron ng boyfriend, o meron ng girlfriend, o meron ng partner. So, yan, 11%. At ang pinakahuling cause of heartbreak at 6% ay other non-romantic experiences. Ano itong other non-romantic experiences? Ito yung a pet dying or academic failure, loss of a job, failed business venture, and others not involving romantic relationships. So makita natin ang most common cause of heartbreak aside from death of a loved one ay romantic in nature or those involving romantic relationship. Paano ba ang healthy na pag-cope sa isang heartbreak? We cope with heartbreak in a healthy way by facing the heartbreak using the acronym RAN. Unang-una, kailangan nating gawin in the face of heartbreak is R, to recognize. Anong ibig sabihin natin dito? Recognize your heartbreak. Name it, describe it, and state it without judging and being self-critical. You may say, I'm broken, I'm heartbroken, and in deep pain and sorrow for the death of my mother or for my breakup with my boyfriend. Some people kasi, they deny their heartbreak. Okay lang ako. Dapat nga magsaya ako dahil hindi naman siya worth ng pagmamahal ko. Now, that's a defense mechanism, Miss Kyla and Miss Angelica. Ang tawag dyan ay rationalization. Maaaring totoo nga na hindi siya worth ng pagmamahal mo. Pero, totoo rin na malungkot ka and hurting sa paghihiwalay ninyo. So, mas makakatulong sa iyo if you will first recognize the truth that you are deeply hurting than to rationalize. Some people say, hindi ako dapat umiyak at malungkot dahil nasa mas magandang kalagayan na ang mama ko. Nasa heaven na siya, where there is no more sickness, pain, and problems. Again, this is rationalization and spiritualization. Mga defense mechanisms din ito. Bagamat totoo that your mother is in a better place in God's presence, it will be more healthy for you to first recognize that you are in deep sorrow than to rationalize or spiritualize. Hindi mali na umiyak at malungkot sa pagyao ng mahal sa buhay. When you do not recognize the reality of your pain and grief, you are denying and suppressing the pain and grief deep inside your heart. What you resist, persists. When pain is avoided, it worsens. This is denial and suppression. This denial and suppression will make you sick physically, mentally, or both. It is important to recognize, describe, and state your heartbreak without judgment. To do so is healing in itself. It can decrease the pain and sorrow you are experiencing. Next is A, acknowledge, allow, and accept. After you recognize your pain and sorrow, acknowledge that you are grieving and in deep pain. Acknowledging does not mean you like what you are experiencing. It only means
that you are accepting grief and pain as your present reality, na yun ang totoo sa iyo ngayon. Allow yourself to feel the grief and pain. Cry if you need to. The pain paradox says that when we allow ourselves to experience our difficult thoughts and feelings, they lose their grip on us. But when we deny or suppress our pain and grief, they will all the more increase. Acknowledging your heartbreak and accepting the difficult thoughts and feelings that go with it as your present reality will enable your brain to stop producing stress chemicals and hormones responsible for making your body and brain sick. When pain is faced, labeled, and acknowledged, it subsides. Acknowledging, allowing, and accepting pain and grief can diminish the suffering. Last is N. N is to nurture with compassion. After we have recognized and acknowledged our heartbreak and the difficult thoughts and feelings that go with it, we nurture ourselves with compassion by expressing self-kindness. So, paano tayo mag-e-express ng self-kindness, Miss Kyla and Miss Angelica? We express kindness to ourselves when we are in pain, grief, and suffering by 1. Taking care of ourselves. Eat healthy, get enough rest and sleep, exercise, drink plenty of water, get a massage. So itong mga bagay na ito, no, na pag-aalaga sa sarili, these are expression of self-kindness. So kailangan nating gawin ito so that we will heal from our grief and heartbreak. Pangalawa is doing creative activities like painting, singing, dancing, listening to music, gardening, baking, cooking, and other creative activities that you enjoy and appreciate. Third is having social support. Talk to friends and people whom you trust to not judge you. Go out and have fun with family and friends. Interpersonal neurobiology tells us that safe and trusting relationships heal and grow the brain. Pang-apat, have rituals, no? Write a journal. You can write to yourself or to your loved one. Light a candle for the beloved departed. Visit the grave of a departed loved one with family and friends. No? Kaya nga itong mga panahon na ito, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon upang magsama-sama at mapalakas, ma-encourage natin ang isa't isa sa panahon ng pag-alala natin sa ating mga departed loved ones. Fellowship with family and friends during death anniversary of the dear departed. No? Katulad nga na sinabi ko kanina, ito ay ginagawa natin to encourage one another in our grief. As regards to your ex, if you like, you can dispose everything that will remind you of your ex. Okay, panglima, do spiritual practices. Pray, read the Bible, meditate upon the Word of God, listen to Christian music, attend worship service, join care groups in church, be still in God's presence,
spend time in nature. At the core of our personhood is the Holy Spirit. The Spirit of God can heal and transform us when we open and yield our hearts and our minds to God's healing and transforming work in our lives. Next, we nurture ourselves with compassion by accepting the difficult realities of life, no? Katulad ng death is inevitable. It is inescapable. Ngunit hindi nagtatapos ang buhay sa pisikal na kamatayan. Ito ang simula ng walang hanggang kagalakan sa presensya ng Diyos sa kanyang kaharian. No? Pangalawa, that grief is a normal response to loss. Be kind to yourself by allowing yourself to grieve and not judge yourself or others for grieving. Be present for others who are grieving. Be a shoulder to cry on. Be a listening ear. Be an empathic presence to someone grieving. Let us be Christ's arms, Christ's ears, and Christ's heart to others in their grief. So ano nga ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa heartbreak? The Bible says that God is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Trust that God will not judge, nor will He be critical to those who mourn and suffer heartbreak. God understands our pain. Let us trust God, just like how Noah trusted God when he let go of his family to build the ark. Moses trusted God when he left Egypt and let go of his wealth and status. Abraham trusted God with his willingness to let go of his son Isaac. So these three, they trusted God by letting go of someone and something they loved so dearly. They trusted God that God has a good plan for their lives even though it was not apparent at that time. Trust that God has a good plan for your life too when you find it hard to let go of someone or something you hold so dearly. God is close. He is waiting for you to go to Him and to trust Him to comfort you, to give you hope, and to heal you. So, eto na nga, dako na tayo sa ating isa pang sumagot. Sabi ng ating kaagapay na si Absidy Ferrer, parang hindi pa na heartbroken. Si Absidy. Kasi, sige, sabi niya, I surrender it to the Lord. Maraming beses rin akong umiyak. Uy, marami pala. At matagal din ako bago talaga makaget over sa kanya kasi that's the first time din na nagkagusto ako sa isang tao ng ganon. Pero after ng lahat ng yon, na-realize ko rin na yung nararamdaman ko ay hindi pa love. Infatuated lang ako that time at nagpapasalamat din ako sa Lord na inilayo niya ako doon at di na-reciprocate yung feelings ko sa taong yon. Boom! At maraming beses na palang na heartbroken ang ating Absidy Ferrer. Upuan nga natin Oo. yan. Ano bang kwento yan? Mag-guess ka naman. Pero infatuated nga lang daw pala siya. At buti na lang nalaman niya na hindi pala talaga yung love dahil si Kuya JB pa talaga ang love para sa kanya. At alam mo, relate much lang ako dito sa sinabi ni Ab na nagpapasalamat ako sa Lord na inilayo siya doon at hindi na-reciprocate yung feelings niya dahil eto recently lang to. Lesson learned the hard way ulit. Minsan yung mga no ng Lord
madalas yung mga no ng Lord ay hindi naman talaga rejection, redirection. Yun. Inilalayo ka lang ng Lord sa mga bagay na possible na mas makasakit lalo ng iyong damdamin. Parang alam ko yun. Inilalayo lang tayo ng Lord. At Yes. kapag naging malinaw yun sa'yo, syempre sa una, magka-question ka pa na, bakit Lord? Ano po yung ituturo mo sa akin? Pero eventually, ipapakita ng Lord na ipagpapasalamat mo pa rin yung nangyaring yun dahil redirection siya, hindi siya rejection. Hindi naman kasi madamot talaga ang Lord sa atin. Siyempre, gusto niya tayo maging masaya, di ba? Alam mo, habang nag-uusap tayo, Mm-mm. habang pinagkakwentuhan natin itong mga bagay na to, nare-remind ako nung verse na tumatak sa akin during my lowest point ng life ko. At ayun yung iiwan ko sa ating mga kaagapay. So ito ay mula Ay, tapos sa... na ba? Diba? Grabe Bilis naman. ng oras. Gustuhin man po namin na mag-extend ay eto po, tayo po ay nasa end part na ng ating program. So, iiwan ko po sa inyo mga kaagapay, ito po yung nagre-remind sa akin noon everyday nung during my lowest point ng life ko. Romans 8 verses 38 to 39. Sabi dito, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo, ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ako nare-remind ako dito na kahit anong mangyari sa buhay ko, kahit ma-broken hearted ako ng paulit-ulit, ano man yung reason, at the end of the day, love ako ng Lord. And enough na yon para magpatuloy ako sa life kasi parang, love ako ni Lord. So, ayun. Ayun po, muli kaagapay. Romans chapter 8 verses 38 to 39. Yan. And ako naman, meron din nag-remind sa akin. And based din itong Bible verse na to sa ating question of the day. Ang sabi dito sa Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So, wala nang makakapag-heal sa atin. Hindi tayo mahihil ng sarili natin. Hindi tayo mahihil ng ibang tao. Tulong lang. Pero wala nang iba kundi si Lord, si Yahweh, ang Diyos, si Jesus Christ lang ang makakapag-heal ng sugatan nating puso. Ng ating puso. 'Di ba? At pati yung shame, alam mo 'yun? Yung kahihiyan mo dahil sa pagiging broken-hearted mo, syempre meron dyang kalakip na shame sa nangyari. Tatakpan nyo ng Lord at papalitan nyo ng maayos na outcome. Sabi nga dun sa isang kanta, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Diba? Ang ganda nung song na yon at lagi ko yung pinapatugtog. Kasi kahit paulit-ulit kang ma-broken, kahit paulit-ulit kang magkasala o mahirapan, basta tandaan lang natin mga kaagapay na kapag nasaktan tayo, nahirapan tayo, na broken tayo, dapat tatayo tayo at magbabagong buhay. Ang Diyos ang magbabago sa atin at magbabinds up nung wounds na naranasan natin, and later on, yung wound na yan ay mag-heal. At yon ang aking natutunan. Yeah. Amen. Talagang, ang Lord lang naman talaga ang makakapag-heal ng mga puso natin na nalulungkot, puso natin na broken, at siya yung magbubuo nun ulit. Kailangan lang nating pagkatiwalaan yung process. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya, sa timing niya. At mga kaagapay, sa ating mga nakikinig sa radyo ay mamaya po ay mapapakinggan po ninyo ang isang awitin na Hills and Valleys. At isa rin to sa mga favorite ko. Sabi dito,
No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. And dun sa bridge niya, sabi dun, Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain over it all. Ay, ba't di mo na lang kinanta? Na ano sa akin dun yung sovereign pa rin si Lord in any season ng life natin. Yes. So, kaagapay, kung broken-hearted ka man ngayon, alalahanin mo na sovereign ang Lord. Alam ng Lord yung mga nararamdaman mo and He is ready palagi Yes. na makinig at He will heal you. And with that, nagpapasalamat po kami sa aming nakaagapay sa broadcast, sa ating production technicians, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, at John Bereyes, at sa ating RTV team, Ate Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Raymond Paner, at Angelica Calayag. Salamat. Yes, at salamat din po sa ating broadcast engineers, JV Tabua and Chris Molina. At maging sa ating mga kasama sa Bukawe Transmitter site, maraming salamat po. At sa inyo mga kaagapay na tumutok dito sa ating episode for today, at sana ay na-enjoy nyo pa po ang the rest of the day with your family, with your loved ones. Walang At, pasok ngayon, oo, at bukas. Yes. Holiday. Magpahinga po kayo mga kaagapay, spend your time with your family at ingat po kayo at salamat po sa pagtutok dito sa Inspirations Unlimited at salamat din po sa mga nakisagot sa ating question of the day. Muli kaagapay, ito po si Kayla Escalante At Angelica Calayag po. at ito po ang Inspirations Unlimited. I've walked among the shadows, you wiped my tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I've prayed prayers to heaven from my lowest place, and I have held your blessings. God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough.